Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Naku, breaking news to. Naku, napakatindi talaga ng sasapitin ng ating bida-bida. Na si Norman Gusgusin. Ayan kasi, bida-bida ka. O ayan, nako, kikilos na. At magtatandem pa laban sa katarantaduan mo etong LTO chief at Napolcom chief. Nako, si Asek Lacanilaw yan at si Attorney Ralph Calinisan. Parehong matindi ang mga yan. Kulaong. Ano? Ano yan? Ano sinasabi mo? Unjust vexation lang. O yun nga unjust vexation lang. Hindi ka makalaya, hindi ka makalabas. At nako, ito pa matindi. Meron pong opposition to bail ang CIDG laban dito kay Norman dahil nga po sa patong na mga kaso na talaga ng mga yung mga dating kaso at mga bagong matatanggapan na kaso nitong si Kulaong. Yan ang napapala mo, Kulaong. Ala ko ibang masasabi sa'yo, Kulaong, kundi buti nga sa'yo. Ngayon, dun sa mga naaawa, dito kay Kulaong, aba, ipagtanggol nyo naman, di ba? Dalawin nyo naman, o kaya bigyan nyo ng pangpiyansa. Etong si Kulaong. Ayan ang mahirap pag hindi nyo alam yung issue. Tapos sasawsaw kayo, magmumuka talaga kayong mga eng-eng. Magmumuka talaga kayong mga walang alam. So ngayon, ito po ang post nito nga si Attorney Ralph Calinisan. As responsible government officials and Filipino citizens, LTO Chief Marcus Lacanilaw and myself will be filing criminal complaints and just vexation against Mangusin on Tuesday morning in Quezon City Hall. This is the first of many. We are doing this not for ourselves but as our contribution to the cause of justice. Para wala nang mabiktima pa si Mangusin, para maitaguyod ang mga institusyon ng gobyerno at para maipaglaban ang ordinaryong tao. We will step up and file the appropriate charge against him. Nagpapasalamat ako kay Chief Lacanilaw at sa LTO para dito. Ayan, nako. Ala na talaga ako laong. Yung tinawag mong kalbo talagang tutuluyan ka na. Akala mo kasi hindi ka tutuluyan. Akala mo napakatapang mo. Pag nagmatapang ka sa SOCMED, mura-murahin mo siya. Sinabihan mo na sasampalin mo siya ng ng plaka mo, ipapanguya mo sa kanya 'yung plaka mo. 'Di ba? Yan kasi yung hindi mo naiintindihan, Kulaong, dahil nga ika'y hindi naman nakapag-aral at ika'y walang pinag-aralan, kaya akala mo yung mga tapang-tapang na ganyan ay may mabuting idudulot. Pero wala, Kulaong. At talagang nakikita namin yung patuloy na pagbagsak mo. Dun pa nga lang sa 12 counts ni Makagago, hirap na hirap ka ng makalaya. What more pa kaya itong mga paparating na kaso? Kaya talagang hindi ka makakalaya. Mahihirapan ka. Kapag nasagot ng korte, pag pumayag ang korte dun sa opposition to bail na isinampa sa'yo ng CIDG, naku po, Kulaong, mare-revoke yung mga piyansa mo dun sa mga una mong kaso, Kulaong. Nako! Na alam nyo, hindi ko alam kung malulungkot ako kung sasaya ako dito sa dito sa ating sinusundan na buhay ng bida-bida na to na si Norman Gusgusin Bakit? Abay mawawala na tayo ng laruan dito sa SOCMED. Pero at the same time, ibig sabihin, meron pong hustisya at nabibigyan po ng hustisya ang mga binabalahura nitong si Kulaong. 'Di ba? Parang parang hindi natin alam masisiyahan ba tayo dahil si Kulaong ay patuloy na mabubulok sa kulungan, hindi na makakalaya. Pero meron din tayong iniisip na, putya, wala na kaming laruan.
Wala na kaming pagtatawanan, wala na kaming aabangang yabang-yabang, wala na kaming, aabangang, "This is the luxury." Ay naku, kewewe, ayan, meow, 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 oh, 'di ba? Oh, paano ba 'yan, si Casper, mukhang hindi mo na mapapasahod kulaong. Naku hindi niya nga pala 'to mapapanood kasi alam niyo bantay sarado 'yan, hindi 'yan makakagamit ng cellphone tulad noong unang, kulong niyan. At, kapag po nabigyang pansin na yung ating, inilalapit, dito kay Attorney Chip, Kalinisan, patungkol dito sa BJMP recordings na usapan namin ni Kulaong, naku po, mas lalong malilintikan si Kulaong niyan. Kasi ma-expose pa lalo ang kanyang mga kabulastugan, na siya'y nakagamit ng cellphone noong siya'y nakakulong doon po sa BJMP. So eto, masamang balita 'to para sa mga gustong makalaya si Kulaong dahil, para may mapagtawanan pa ulit, para merong, ma-bash pa ulit at mamura sa kanyang mga live, pero alam niyo po kagandahan naman nito ay, katibayan na ang atin pong mga ginagalang na mga government officials, umaksyon po para etong si Kulaong ay talagang, hindi na po makalaya at, mabigyan po ng ano, mabigyan ng ano tawag dito, ng dala, mabigyan ng aral. Kung tutuusin nga po, itong, unjust vexation ay, ₱200 lang ang penalty niyan, at, 30 days lang, 1 to 30 days lang ang, kulong niyan, yang unjust vexation na 'yan. Pero dahil nga po ang, piyansa dito ay, nasa 10,000 kada counts, naku, ilan kaya ang isasampa dito ni, Chief Lacanilaw? Ilang live 'yun na pinagsalitaan ng kung ano-ano ni Kulaong si Chief Lacanilaw. Naku, baka mamaya 50 counts 'yun, Kulaong, putya kalahating milyon ang piyansa nun. Saang kamay ng mga pinagkakautangan mo kukunin yung kalahating milyon. Naku. Meow, 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 meow ka talaga diyan, Kulaong. Yan ang ano, yan ang, napapala ng isang, napakayabang at napakahambog, angas. Akala mo astig ka, hindi mo alam, Kulaong. Naku, may hangganan ng lahat. At ito nga po, ito yung post naman ni Makagago. Ang sabi niya dito, Commissioner Ralph ex-ASEC Marcos Lacanilaw. Parehas binaboy ang pangalan sa SOCMED. Ngayon, nag-step up na to file the appropriate charge. Both yan, mga kahombre na lapitan natin. So again, salamat sa inyo for putting me where I am now. Kayo to. At sa mga kasama nating mga vloggers na simula pa nung 2020, inilalaban na to. Ayan, ako, siyempre, salamat kay MG for recognizing us, 14 vloggers, lahat ng mga vloggers at lahat po ng mga lumalaban dito kay Kulaong. Maraming salamat talaga MG sa pag-recognize sa amin at hindi mo kami nakakalimutan. Lalong-lalo na ako, kagabi napanood ko, nasama ako dun sa mga nagpapatunay na si Kulaong ay talagang budol at hindi talaga dapat paniwalaan yan o kaawaan. Alam nyo, yun yung pinakamagandang video para ma-explain sa taong bayan na si Kulaong po, kriminal. Wala pong puso yung tao na yan. Wala po talaga yung awa sa kanyang mga nabubudol. No remorse. Paglaya nga niyan, akala mo kung sino yan eh. Paglaya nga niyan, feeling niya superstar siya. Feeling niya action star siya. Kaya lang hindi pumatok sa takilya kasi wala namang pumapansin noong lumaya yan. Hindi naman siya nag-trending nung lumaya. Nabalita lang pero hindi po kumalat sa mga mainstream media. Hindi katulad ngayon na sikat si Kulaong at talagang nararanasan niya itong matatawag natin na pinakamalaki ng pagbagsak talaga ni Kulaong. Kasi kung maalala ninyo nung panahon po ng pandemya,
optometry law at anti-alias law lang yung nakapagpakulong sa kanya. And then eventually, yung human trafficking case, na-discover ng NBI na siya yung si Norman Mangusin, doon pa lang din po na ibigay sa kanya yung ano na yon, yung kaso na yon na kanya talagang tinakasan for how many years. Ayan, malaking kaso. Pero dito unjust vexation lang nilalang ni Culaong. At kinakaawaan ng ibang tao dahil nga unjust vexation lang. Pero doktor at senador ang nakikisimpatya dito kay Culaong, pero hindi nila alam na napakaraming OFW ang tinarantado nito at hindi lang talaga po makapagdemanda ang mga mamis, ang mga nabalahura nitong Culaong na ito na mga OFW kasi nga po OFW nga. 'Di ba may trabaho sa ibang bansa, alangan namang asikasuhin nila yang una si Culaong. Kaysa sa kanilang kinabubuhay, malaki po ang mawawala sa kanila para sa kanilang pamilya. Kaya 'di ba ito, katulad nito, yung unjust vexation lang na tinutuligsa ng ilang mga vloggers at ng ilang mga wala namang alam kung ano talaga ang kakayahang katarantaduan nitong si Culaong. Eto na po, mas lalo po kayong maiinis, mas lalo po kayong mabubwisit dahil nga, magsasama sa pagsasampa ng demanda si Attorney Ralph Calinisan at si ASEC Marcus Lacanilaw ng LTO. Ayan. Hindi ko na alam kung paano pa ito malalagpasan ni Culaong kasi talagang patong talaga to. Kahit na sabihin pa na pinakamagagaling na abogado ang kanyang abogado ngayon, katulad nun, sabi niya poblador, sa totoo lang hirap na hirap. Unjust vexation lang, pero hirap na hirap etong mga abogado ni Culaong. Ngayon naku, may update si si Casper. Ito si Casper may update. Sa tunay na lalaki. Ano bang lagay ni Sir Leo Marquez sa loob? Mamaya-maya lang nakakauwi ka. Nasikaso na ng attorney yung kanyang piyansa. Nasikaso na ng attorney. Yung po mga kababayan, sinadya natin dito ng personal si Mr. Leo Marquez at upang palad gusto si Casper. Ayan, ito nasa naman sa CIDG Tampok Rami. Ayan, kasama namin yung isa pang pogi dito. Si Aba. Si Aba, yung driver na pogi. Yung driver ni Sir Leo, ayan. Okay. Alam niyo nakakaawa din si Casper. Bakit? Natututong magsinungaling katulad ng kanyang amo. Natututo na magsinungaling at nauobligang magsinungaling para patuloy na may sumuporta sa kanyang amo. Bakit? Kapag sinabi niya, nako, mabubulok na sa kulungan si boss kasi ang dami na nagkakaso sa kanya. Nako, siyempre, 'di ba? Merong mga tao na baka umalis na ng suporta kay Culaong. Kaya eto si Casper, patuloy pa rin niya na magsisinungaling. Katulad niya, sabi, uuwi na si Culaong. Yung pala, uuwi sa BJMP ng Parañaque. Kamusta na kaya ang tumbong? Na-donut na ba? Nakailang donut na kaya si Culaong? Nako, talagang Culaong, mag-iingat ka dyan. May Sputnik dyan. Meron dyan yung Alex Boncayaw Brigade. Nako, Culaong. Medyo ingat-ingat ka dyan. Lalo pag natutulog ka, yung isang mata mo dapat nakadilat, yung isa nakapikit. O 4 na oras na nakadilat yan ganyan. Ngayon, susunod naman, ganyan. Ipikit mong ganyan yung isang mata mo. Pag matutulog ka, dapat yung isa bukas para ikay alerto. Baka mamaya magulat ka, meron na lang kumukulata sa'yo, di ba? Tingin ko na welcome na to. Kasi wala na po itong pang-VIP katulad nung unang kulong nito na marami pong sumusuporta. At katulad nga no, na unang kulong ni Culaong doon sa BJMP,
binigyan pa ng lechon ni Kuya Alpa. Pang-welcome itong mga taga BJMP doon sa Taguig yata yun, binigyan ng lechon ni Kuya Alpa para hindi lang makulata si Kulaong, para hindi makalbo. Kita nyo ngayon, wala na, Kulaong, wala ka ng proteksyon. Kasi pinakamalaking proteksyon na ginamit ni Kulaong noong ito'y nakulong, pera. Kasi alam niya, maraming kurakot noong panahon ng siya'y nakulong, mga tumatanggap, merong mga nag-under the table, talagang tinatanggap nila yung mga suhol. Kaya nakapag-VIP yan sa loob ng kulungan noong unang kulong niyan. Ngayon, hindi na. Malabo na po yan makapag-VIP. Bakit? Bantay na bantay yan ng NAPOLCOM at ng CIDG ang kanyang kaso. Kung sino man ang magpa-VIP dyan na naman kay Kulaong, ay sigurado ako na malilintikan talaga. Talagang malilintikan. Lalo na kapag nabigyang pansin na ni Sir Kalinisan yung ginawa nitong pag-VIP sa BJMP nung unang kulong nito. Ngayon mo subukan mag-VIP, Kulaong, at gumamit ng cellphone. Ewan ko lang. At ngayon, tingin ko yung iPhone, nako, kung totoong may iPhone si Kulaong, nako, na kay Casper na to. Congratulations sa'yo, Casper. Meron ka ng iPhone. Ibenta mo na kapag ikay nagipit, pag ikay wala ng pangkain. Pag hindi ka napapasahod, ibenta mo na. Ibenta mo kay Food Genius. Ibenta mo kay Food Genius para magkapera ka o kaya kay Makagago. Pero hindi pwede. Kay Food Genius na lang. So, yun lang. Good luck talaga sa'yo, Kulaong, dahil kakapapampa mo, kakapapansin mo, heto ang natamo mo, di ba? Magandang balita talaga to na dadami kaso mo at posibleng hindi ka na makalaya, pero malulungkot yung mga kahombre at malulungkot yung mga katropa pips natin sa Kulaong time dahil nako, wala na silang aantabayan ng mga yabang-yabang ni Kulaong. Nako, hindi na natin mapapanood yung mga pagyayabang nito. The luxury. King size bed. Steak, well done. Nako, wala na tayong mapapanood na ganyan. So, salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you. Bye-bye po.